Bakit nga ba sa panahon natin ngayon guys, no? Bakit nga ba kadalasan sa atin nagagalit tayo pag may mga nakikita tayo or napapanood tayo na tao na nagsasabi ng katotohanan, no? Bakit nga ba ganun ang asal natin kapag may napapanood or may nalalaman tayo ng mga tao na nagpo-proclaim ng gospel of God, nagpo-proclaim ng ang salita ng Diyos, no? Bakit nga ba, ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nagagalit, no? Siguro guys, no? Kasi syempre kadalasan sa mga tao na ngayon, lalo na siguro yung mga tao na mapagpanggap, lalo na yung mga tao na yung nasasapul sila doon sa mga salita ng tao na napapanood or napapakinggan nila, kumbaga tinamaan sila doon sa katotohanan na yun, di ba? Hindi nila matanggap kasi mataas ang ego nila, ma-pride sila, hindi nila kayang tanggapin na nasapul sila or natamaan sila ng mga salita na yun, na narinig nila salita ng katotohanan, no? Bilang isang alagad ng Diyos guys, no, bilang isang Christian, yan ang pinag-uutos sa amin ng Diyos na sabihin namin ang katotohanan para malaman ninyo ang katotohanan, no? Pagkatapos ng resurrection ni Jesus Christ, no, ipinag-uutos niya sa mga disciple niya na i-preach yung gospel, no? Patunayan ko sa inyo, basahin natin dito sa Mark chapter 16 verse 15. Go into all the world and proclaim the gospel to all creation. Yan nga ang ipinag-utos sa amin bilang isang Christian. Yan ang responsibility namin na i-proclaim ang gospel ni God para malaman ng mga tao yung katotohanan, di ba? Para magkaroon ng idea ang mga tao, para magkaroon sila ng awareness tungkol sa gospel ni God, kasi ang gospel ni God na ito ay naghahatid ito ng kaligtasan, naghahatid ng salvation sa mga tao, kaya kailangang malaman ng mga tao. Kaya kung kayo, nakakapanood man kayo ng mga preacher na nagsasalita or nagsasabi ng katotohanan ng mga salita ng Diyos, nagpo-proclaim ng gospel ni God, no? Hindi nyo dapat yan ikagalit, di ba? Hindi nyo dapat ikasama ng loob dahil ang intensyon namin, gusto namin makatulong, di ba? Gusto namin maliwanagan ang isip ninyo, magkaroon kayo ng idea regarding sa mga salita ng Diyos, dahil hindi kayo nagbabasa ng Bible, wala kahit man lang sana sa pagpatuturo namin, magkaroon kayo ng idea, magkaroon kayo ng awareness tungkol sa mga salita ng Diyos, tungkol sa gospel of God, no? Kaysa naman ikagalit nyo, bakit hindi kayo matuto doon sa mga salita ng Diyos, hindi nyo pag-aralan kung ano nga ba ang ibig sabihin, kung totoo nga ba yung mga sinasabi ng preacher, di ba? Sa halip na magalit kayo, i-confirm nyo kung totoo nga ba yung mga sinasabi namin. Pwede nyo buklatin yung Bible nyo kung nagsasabi nga ba kami ng katotohanan, di ba? Kaysa halip na magalit kayo, anong gusto ninyo? Magsabi kami ng mali or magsinungaling kami para lang maging komportable kayo, di ba? Hindi yan ang responsibility namin. Ang responsibility namin ay ipakalat sa mundong ito ang katotohanan na hatid ng mga salita ng Diyos, yung gospel ni God ang importante, dahil ang mahalaga, magkaroon ng kaligtasan ang mga tao. Yun talaga ang purpose namin, no? Yun ang motibo namin, no, kung bakit, no, wala kaming takot na sabihin ang katotohanan sa inyo, kasi hudang magalit kayo. Ako, wala akong pakialam kahit magalit sa akin yung buong mundo, magalit sa akin yung mga tao, basta lahat ng sinasabi ko, no, yan ang sinasabi ng Bible na dapat kong sabihin sa mga tao para malaman ng mga tao, no. So wala akong pakialam kahit magalit sa akin lahat ng tao, basta ang mahalaga na sunod ko ang kautusan ng Diyos, no, nasunod ko ang kalooban ng Diyos, gusto ng Diyos, sabihin ko ang katotohanan ng mga salita niya, sabihin ko ang katotohanan na hatid ng gospel niya, no. Yun ang mahalaga sa akin, no. Gusto ko lang makatulong sa inyo, no. Yun ang motibo ko kung bakit ako nagsasalita ng katotohanan, no, kasi gusto ko talaga malaman yung katotohanan, dahil tulad nga ng sinabi ko, lalo na sa mga hindi talaga nagbubuklat ng Bible, walang panahon sa pagbabasa ng mga salita ng Diyos, dapat nyong malaman ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, no. Kasi anong sabi dito? Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 25, therefore having put away falsehood, let each one of you speak the truth with his neighbor, for we are members one of another. Diba? Nakasaad nga dito, isang tabi natin yung pagiging sinungaling natin, daan daw natin yung mga sarili natin na magsabi tayo ng katotohanan sa kapwa natin, dahil tayo ay magkapatid tayong lahat, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa natin, no? Huwag nating intindihin yung feelings nila kung sila man ay nasaktan, kung sumama man ang loob nila dahil tinamaan sila doon sa mga salita na mga sinabi natin, sila ay nasapul sa mga salita na sinasabi natin. Huwag nating intindihin yung emosyon nila na yun. Ang importante malaman nila ang katotohanan, dahil yun ang katotohanan ng mga salita ng Diyos, para ma-realize nila kung ano yung pagkakamali nila, para maituwid nila kung ano yung mga kamalian na nagawa nila, di ba? Yun talaga ang purpose. Ako man, marami din akong pagkakamali sa nakaraan hanggang ngayon, di ko pa rin maiwasan. Minsan talaga na fall short ako, pero natututo ako sa mga salita ng Diyos kapag ako nagbabasa ng
Bible, tapos ako nakikinig ng mga totoong preacher, no, nare-realize ko na mali pala yung ginawa ko, may pagkakamali pala ako, no, na itutuwid ko yung pagkakamali ko dahil sa pagbabasa ko ng Bible, dahil sa panunood ko ng mga totoong preacher, no, totoong alagad ng Diyos, no. Sana ganun tayo, no, sa halip na magalit tayo doon sa mga preacher na yon, sa halip na pagbintangan natin sila kung ano-ano, di ba, kapag nakakarinig kayo, aminin nyo na, pag nakakarinig kayo, nakakanood kayo ng mga preacher na nagpipreach ng mga salita ng Diyos, nagpipreach ng gospel, ano ang iniisip nyo? Mga judgmental kami, di ba? Galit kayo kasi mga judgmental, kasi nga nasa pool kayo, tinamaan kayo sa mga salita ng Diyos, no? Hindi tayo dapat ganun, guys, no? Sa halip na magalit tayo doon sa mga napapanood natin na preacher, matuto tayo sa kanila, di ba? Gawin natin silang inspirasyon para baguhin din natin yung mga maling gawain natin, para maituwid natin yung pagkakamali natin. Huwag tayong magagalit kapag nakakarinig tayo ng mga salita ng Diyos, kasi yan ang gusto ng Diyos, na malaman niyo ang katotohanan ng mga salita niya, kasi marami sa atin ngayon na iingganyo sa paggawa ng kasamaan, no, dahil nga walang alam sa mga salita ng Diyos, no. Gaano ba kasarap ang pakiramdam yung namumuhay tayo sa mundong ito na ang pamumuhay natin ay nasusunod natin ang kalooban ng Diyos, di ba? Ang pamumuhay natin na aayon sa mga salita ng Diyos, no? Dahil kapag ganun ang pamumuhay natin, guys, no, na si God ang nasusunod sa buhay natin, ang kalooban ng Diyos ang nasusunod sa buhay natin, alam na natin kung ano ang nag-aantay sa atin, di ba? Kung ano ang reward natin kapag ganun ang uri ng pamumuhay na tinatahak or sinusunod natin sa mundong ito, no? Eternal life ang nag-aantay sa atin sa kabilang buhay, di ba? Ayaw nyo ba ng eternal life? Ayaw nyo ba na balang araw mapagkalooban kayo ng Diyos ng eternal life doon sa kaharian niya ang punta nyo, di ba? Gaano ba kasarap sa pakiramdam yon, na kahit na andito ka man sa mundo ngayon, nabubuhay ka, nahihirapan ka, pinipersecute ka ng mga kaaway, pero alam mo sa sarili mo kung ano ang nag-aantay sa iyo balang araw, di ba? Nahihirapan ka man ngayon, nakikishare ka sa cross na pinasa ni Jesus Christ noon, pero alam mo talaga sa sarili mo na pagdating ng araw kung saan ang punta mo, kung ano ang reward mo, kung ano ang nag-aantay sa iyo doon sa kabilang buhay, gaano ba kasarap sa pakiramdam yun, no? Sana ganun lahat ang mindset natin, guys, no, na sa halip na magalit tayo sa mga nagsasabi ng katotohanan, sa halip na kamuhian natin sila, no, bakit hindi tayo matuto sa kanila, di ba? At para maituwid natin kung ano man yung mga kamalian natin, mabago natin, di ba? Maituwid natin yung buhay natin para mamuhay tayo sa matuwid na pamumuhay sa mundong ito, di ba? Sana ganun tayo, guys, no? Huwag tayong basta-basta na lang nagsasalita ng kung ano-ano. Huwag natin kamuhian yung kapwa natin na nagmamalasakit lang para sa kapakanan nating lahat. Kami na mga preacher, kami na mga alagad ng Diyos, nagmamalasakit kami sa inyo dahil gusto namin lahat tayo magkaroon ng kaligtasan. Gusto namin lahat tayo balang araw doon sa kaharian ng Diyos ang punta, dahil tulad ng sinasabi ko, kahit gaano ka pa kayaman sa mundong ito, gaano ka pa ka-famous, gaano ka pa ka-successful sa mundong ito, sobrang dami man ang pera mo sa mundong ito ngayon, sa kasalukuyang buhay mo, kung gaano ka man kayaman, umaapaw man yung pera mo, yung kayamanan na yan ay temporary lang yan. Kapag namatay ka na singkong duling, wala kang madadala sa hukay mo, di ba? Kaluluwa mo naman ay mapapahamak, o hindi ka naman magkaroon ng kaligtasan kapag ikaw ay nasa kabilang buhay na, no? Anong silbi nung yaman na yun? Ay temporary lang yun. Kapag namatay ka na, maiiwan mo yung yaman na yun dito sa mundo, hindi mo matadala dun sa kabilang buhay. Kaya ang dapat na pagtuunan natin ng pansin ay kung paano tayo magkaroon ng kaligtasan. Although kailangan natin ng pera, oo, lahat tayo kailangan ng pera, pero huwag nating pakamahalin ang pera, kasi ang reality ng buhay natin ngayon, ang mga tao, yung pera ang ginagawa nilang Diyos, no? Kaya nga ang mga tao ngayon mamahamak ng kapwa nila, ng lalamang ng kapwa nila, nanluloko ng kapwa nila dahil sa pera, dahil yung pera ang minahal nila, hindi Diyos ang mahal nila, yung pera ang ginagawa nilang Diyos sa buhay nila. Kaya lahat na lang ng kasamaan kaya nilang gawin, no? Kaya nilang manloko ng kapwa, kaya nilang mandugas, kaya nilang manggancho, kaya nilang mang-scam para sa pera, no? Kaya nilang mangagaw ng yaman ng iba ng dahil sa pera, no? Grabe na ang kasamaan ng mga tao sa mundong ito, no? Ako, guys, no, wala akong pakialam kung magalit kayo sa akin, tinamaan kayo, kung tinamaan kayo sa pool, wala akong pakialam, no? Ang pakialam ko lang, masabi ko sa inyo ang katotohanan, no? Ang dami nyo ng pera, yung kaluluwa nyo naman mapupunta sa impyerno, no? Kahiga kayo sa pera, pero yung kaligtasan nyo naman ang mawawala sa inyo, no? Anong silbi nun? Sana na ma-realize nyo na yan, no? Habang maaga pa, guys.
sana magbagong buhay na tayo, no? Hindi pa naman huli ang lahat para sa pagbabagong buhay natin, no? Kasi tulad ng sinabi ko, kapag na-realize natin na magbagong buhay, willing naman si God na patawarin tayo dahil nga natubos na ni Jesus Christ ang mga kasalanan natin, di ba? Nabayaran na. Kaya ang dapat na lang nating gawin kung tayo man ay hanggang sa ngayon ay naiinganyo pa rin sa paggawa ng kasamaan, kung tayo man hanggang sa ngayon ay nakakulong pa rin or nalululong pa rin sa mga paggawa ng kasalanan natin, no? Hindi pa huli ang lahat para magsisi tayo sa mga kasalanan nating nagawa at humingi tayo ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan nating nagawa, no? Para sa kaligtasan natin at maging born again na tayo, no? Lumakad na tayo sa mundong ito na ang pamumuhay natin ay naaayon na sa will ni God, no? Kalimutan na natin yung mga personal desires natin, no? Yung mga gawain natin na masasama, yung mga gawain natin na hindi makadiyos, no? Talikuran na natin yan, tigilan na natin yan, no? At talikuran na natin ang paggawa ng kasalanan kung gusto natin na magkaroon ng kaligtasan, guys, no? Sana talaga, guys, no? Dalangin ko talaga na sana magkaroon ng liwanag ang isip ng bawat isa, no? Sana maliwanagan ang isip niyo sa mga salita ng Diyos na napapanood nyo, sa mga salita ng Diyos na napapakinggan nyo, no? Sana talaga dumating ang araw na ma-realize nyo na kailangan na talagang magsisi, kailangan na talagang humingi ng tawad para sa kaligtasan ng lahat, para tayo ay mapagkalooban ng eternal life at ma-inherit natin yung kingdom ni God, no? So, yun lang naman yung aking ma-share sa araw na to, guys. Sana may natutunan kayo sa akin. Hanggang dito na lang yung aking video. Bye-bye and God bless you all. Bye-bye, everyone!